Naririto na naman po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng espiritual na pagkain at maging karapat-dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita sa dalisay na Kristyanismo. Tinatawag po yan sa English na pure Christianity. Napakahalaga po ang ipinakita ng Diyos sa amin tungkol sa kababaan. Napakaraming tao ang umaangkin at sinasabing sino ang hindi nakakaalam ng kababaan. Pero ayon po sa Panginoon, iba pala yung hinahanap niyang kababaan. Ito'y tumutugma sa katangian ng sanggol na hindi gumagamit ng isip at hindi marunong magdamdam. Dito po kami sinubukan ng Panginoon nang ipakita niya sa amin na hindi pala namin siya nakikilala. Kaya sa pamamagitan po ng pag-amin namin sa Kanya, nakita niya ang aming kababaan at siya ay nagpakilala sa amin. At iyan po ang unang biyayang natanggap namin sa Panginoon, ang pagpapakilala mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng pagkakilala sa Kanya ni Simon Pedro na mababasa sa Mateo 16 mula 16 hanggang 17. Nang tanungin siya ng ating Panginoon, "Sino ako?" Ang sagot ni Simon Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." "Mapalad ka, Simon Barjonas. Hindi yan galing sa iyong laman at dugo. Galing yan sa aking Ama na nasa langit. Kung ang ipinagkakaloob ng Diyos ay himala, biyaya, kaya ang pagkakilala kay Jesucristo, ito pala ay malaking biyaya natanggap ng bawat isa sa amin, katulad ng biyayang natanggap ni Simon Pedro. At kung ang Panginoong Jesucristo ang mayroong kakayahang magbukas ng aklat, ayon sa ipinahayag niya kay Apostol Juan sa Apokalipsis Kapitulo 5, yun pala ang susing ginagamit niya sa pagbubukas, ay ipinagkaloob niya kay Simon Pedro sapagkat nakilala siya. Nakaparehong susing ipinagkaloob niya sa amin nang makilala namin siya. Dahil po nakasulat, ipinagkaloob ng Panginoong Jesucristo kay Pedro ang susi sa kalangitan. Pero ayon sa kapahayagan mismo ng Panginoong Jesucristo, ito ang susi para mabuksan ang aklat na nakita ni Apostol Juan. Sa pagkabukas ng aklat, nahayag ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na siyang patungo sa langit. Iyan po ang nakita ni Apostol Juan sa Apokalipsis Kapitulo 5. Kaya sino pong magsasabing hindi malaking biyaya ang natanggap namin mula sa Panginoon? Kung noon ang naunawaan namin sa aklat na nakabukas, ito ay ang Biblia o banal na kasulatan na kapag binuksan, binasa, pinag-aralan, minemorya, inunawa, tinupad, akala namin nabuksan ang aklat sa amin. Pero dahil kami ay sakop pa rin noon sa John 8:19 na sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo, "Kung kilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking Ama." Nanatili pa lang sarado ang aklat sa amin. At iyan din ang ebidensya, bagamat napakaraming tao ang nagbubukas sa aklat, pero iba-iba ang kanilang unawa rito, nananatili pa rin palang nakasara sa kanila ang banal na aklat. Pero ngayon, malakas po ang aming loob sapagkat nalalaman namin na mayroon kaming tangan-tangang susi at binubuksan ng Panginoong Jesucristo ang banal na aklat, ay hindi na po kayo magtataka kung bakit sa kabila ng hindi naman kami nag-aral,
sa mga Bible schools at sa mga seminaryo, pero meron po kaming ibinabahagi sa inyong mga katotohanan sa mga salita ng Diyos at hindi pa rin po kami tumitigil sa pag-anyaya sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga puna, kami po'y naghihintay sa inyo. Bakit? Bakit malakas po ang aming loob? Dahil po nakabukas ang aklat sa pamamagitan ng susing ipinagkaloob sa amin ng Panginoong Jesucristo. At marahil po ay nauunawaan na ninyo kami kung bakit palaging kami ay humihingi ng habag sa Panginoong Jesucristo. Dahil siya lamang po talaga ang mayroong kakayahang magbukas sa aklat. Kaya itong kanyang mga salita, kung hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo, ay hindi po ito mauunawaan. Ngayon po ay mayroon tayong tinanggap na isang kahilingang hiningi po ng isa naming kapatid. Kanyang ipinapatalakay ang nakasulat sa Mateo 6, mula 5 hanggang 7. Tungkol po ito sa pananalangin. Sinabi ng Diyos dito, ang pamamaraan ng tao sa pananalangin, na hindi naman katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya siya ay nagsalita kung ano ang dapat gawin ng tao para ang kanyang panalangin ay pakikinggan ng Panginoon. Kailangan pala ay pumasok sa kanyang silid at isara ang pinto at siya ay manalangin sa Ama at ang kanyang panalangin ay pakikinggan. Subalit sa kanilang pananalangin ay hindi sila dapat maging paulit-ulit dahil iyon ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Panginoon, narito po ang kapatid para basahin sa atin. Narito po ang Mateo 6 mula 5 hanggang 7. At pagka kayo'y nagsisidalangin ay huwag kayong gaya ng mga mapagpahimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung may lapat mo na ang iyong mga pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim at ang iyong Ama na nakikita sa lihim na ay gagantihan ka. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ito po ang babalang ibinigay ng Panginoong Jesucristo, ang tungkol sa pananalangin. At dito ay narinig po natin kung paanong napakaliwanag ng kanyang pagkakasulat at ito ay napakadaling unawain. Siguro po kung ito ay ipapabasa natin sa isang tao at tatanungin natin siya kung hindi pa ba detalyado at hindi pa ba maliwanag ang sinabi ng Panginoong Jesucristo rito, sasagot siya na maliwanag na ito dahil napakalinaw ang gusto ng Panginoon tungkol sa pananalangin. Pero kung kami naman po ang inyong tatanungin, at dahil maliwanag na ito sa mga tao, kaya ang bawat sekta ay sinusunod, sila ay nananalangin. Pero mayroon pong isang sekta sa Kristyanismo na hayag naman sa lahat na siya ay pursigido sa pananalangin. Napakahaba niyang manalangin at ito ay paulit-ulit pa. At dahil binibigyan nila ng halaga ang pananalangin, kaya sa mga ginaganap nilang mga prosesyon, makikita mo silang naglalakad at habang sila ay naglalakad, nadala-dala ang mga nakasinding kandila, ang lahat ay nananalangin. Kaya mayroon po tayong maririnig na sekta na sinasabing bakit napakalinaw ng ipinasulat ng Diyos dito, ayaw niya ng pananalangin paulit-ulit, ay hindi nila nakita. Kaya isa po ito sa nakita nilang naging katitisuran
doon sa kanilang dating paniniwala at sila ay umalis sa sektang yon. Sila ay sumali doon sa ibang sekta na sa inaakala nilang sinusunod ang mga salita ng Diyos. Kaya meron po tayong makikitang mga sektang sa kanilang pananalangin ay hindi po sila nagpapaulit-ulit. Kaya kung maririnig mo silang nananalangin ay hindi pa ulit-ulit, bagkus ay parang nakikipag-usap lamang sila sa Diyos. Kung ano ang kanilang hinihingi sa Panginoon, ay diretso nila itong sinasabi sa Diyos at hindi pinag-aralan o memoryado yung kanilang idinadalangin. Kaya napakagandang pakinggan. Ngunit mayroon namang sekta na nakita naman yon na hindi pa rin karapat-dapat dahil sila ay naninindigan dito sa pamamaraang sinabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa pananalangin. Kailangan pumasok sa silid, isara ang pintuan, manalangin sa Ama para ang panalangin ay pakikinggan ng Diyos. Kaya sila po ay nagkukulong kapag sila ay nananalangin, hindi po hayag, hindi nalalaman o naririnig ng mga tao. Kaya hindi naman po katakataka na ito ay punain naman at hindi tanggapin ng mga sektang hayag kung manalangin dahil kanilang idinidiin na ang Panginoong Jesucristo ay nanalangin ng hayag sa hardin ng Getsemani at ito ay katanggap-tanggap sa mga sekta dahil nakita nila itong kaaya-aya at napakaganda. Kaya malimit po nating makita ngayon kung bakit sa anumang pagtitipon bago nila umpisahan ito ay nagkakaroon muna ng panalangin. At sa hapagkainan, bago po kakain ang isang pamilya, sila ay nananalangin muna sa Diyos. Sino nga naman ang magsasabing hindi ito maganda at hindi ito katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon? Kaya hindi lamang po ang mga sekta ang gumagawa nito, kundi pati ang mga ibang reliyon dahil sa nakita nilang ito talaga ang nararapat dahil napakaganda. Kaya ang lahat ay nananalangin na bago ganapin ang isang mahalaga o hindi man mahalagang okasyon. At kung napansin din po natin, maging sa mga ginagawang paglilitis, bago po nila umpisahan, sila ay nananalangin sa harapan ng Diyos. Sino po ang magsasabing hindi yan maganda? Kaya kung sakasakali pong kayo ay makakita sa inyong paligid, bago tirahan ng isang bahay, sila ay nagkakaroon ng house blessing. Nananalangin ang bawat isa bago ito tirhan. At sa mga mayroong bagong sasakyan, ganyan din po ang ginagawa. Kanila itong ipinababasbas sa mga mangangaral at pagkatapos sila ay nananalangin. At hindi lamang po yan. Bago buksan ang isang establishmento, mayroon pong ginaganap na mga blessings. Makikita mo sila. Pinupuntahan ang bawat kwarto ng isang building. At habang sila ay naglalakad, sila ay nananalangin habang ito ay binabasbasan ng mangangaral. Pero hindi po ba yung ating pinag-usapan, yun ay bunga lamang ng damdamin at ng kaisipan? Dahil sa kabila ng napakaganda ng ginagawa nilang pananalangin, bakit mayroon silang iba't ibang pamamaraan? At ang naging resulta ay nagkaroon sila ng iba't ibang paniniwala. Subalit dito po sa napakagandang ginagawa ng mga tao sa pananalangin, dito po nahirapan ng Diyos sa akin para ako ay alisin at ako ay kanyang dalhin doon sa lugar na dapat kong kalagyan. Dahil nung ako po ay kasama pa ng sektang Iglesia Katolika, napakasarap po ng aking pakiramdam kapag ako ay nagnonobena at lalong-lalo na kapag ako ay sumasama sa mga nagro-rosaryo
Gayunmang napakatagal at paulit-ulit ang aming pananalangin, pero ako po ay nasisiyahan. Lalong-lalo na po kapag naririnig ko ang tunog ng kampana, hudyat para manalangin. Yun po ang isang bagay na napakasarap sa aking pakiramdam. Ako po ay labis na nasaktan nang ako ay alisin ng Panginoon mula dito. At ganito po pala kasakit ang naramdaman ni Abraham nang siya ay kausapin ng Panginoon, nang sabihing, Abraham, umalis ka sa lugar na yan at ikaw ay pupunta doon sa lugar na aking ituturo sa iyo. At kung gaano po ito kasakit sa akin noon, dahil kailangan ko ng hindi makasama ang aking mga kaibigan at mga kakilala sa pagsisimba at sa pananalangin. Hindi lamang po sila, maging ang aking mga kamag-anak, ang aking sariling pamilya, na ang kanilang paniniwala ay ayaw nilang iwan. Subalit nang ako ay alisin ng Panginoon, naramdaman ko kung gaano pala kasakit at kahirap na sundin ang kagustuhan ng Diyos. Subalit nang ako po ay makarating na doon sa lugar na dapat ko palang kalagyan dahil yon ang ginugusto ng Panginoon, ang akin naman pong naging kagalakan, lahat ay ipinagkaloob ng Diyos at napakarami ko pong natutunan. Isa na po ito sa aking natutunan sa Panginoon, na gaano man kaliwanag ang kanyang mga salita, gaano man ito kadetalyado, ito po ay nananatiling malabo dahil ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga. Paano ka pong hindi magdidepende sa Panginoon? Gayunmang itong inaasahan niya na kailangang manalangin ang isang tao, subalit kaugnay po dito, mayroon naman siyang sinabi tungkol sa pananalangin na kailangan pala ito ay walang patid. Sapagkat ito pong si Pablo na personal na nagpakilala sa kanya si Jesucristo. Kaya inangkin ni Pablo na ang lahat niyang karunungan ay galing kay Jesucristo at ito ang kanyang sinabi tungkol sa pananalangin. Basahin po natin ang unang Tesalonica 5:17. Unang Tesalonica 5:17. Magsipanalangin kayong walang patid. At itong si Haring David, ganyan din ang inangkin. Walang oras na hindi siya nananalangin. Hapon, umaga, tanghali, siya ay palaging nananalangin. Basahin po natin ang mga awit 55:17. Awit 55:17. Sa hapon, sa humaga, at sa katanghalian tapat, ako'y dadaing at ihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Marahil kayo po ay nagtataka kung bakit wala man kayong narinig na salitang pananalangin doon po sa binasa natin sa Tagalog. Dahil po hindi ito nahilimbag na mabuti. At ngayon ay babasahin ko po ito sa Ingles. Psalms 55:17, quote, Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Unquote. Ano po ang narinig nating inangkin ng mga pinili ng Diyos? Sila ay nanalangin ng walang hinto, walang patid. Sino pong tao ang po pwedeng makapagbibigay liwanag nito? Ganyan po kami palaging humihingi ng habag sa Panginoong Jesucristo. Kami po ay lubusang nagdidepende sa Kanya dahil siya lamang ang mayroong tangang-tangang susi para nang siya ay mahabag sa atin ay bubuksan niya ito sa pamagitan ng pagpapahayag sa Kanyang salita. At muli ko pong babasahin itong Mateo 6:5, quote, At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Unquote. Sa mga bagay na binanggit po natin, paniniwala o iba't ibang pamamaraan ng mga tao sa pananalangin, ano po sa palagay ninyo ang tunay na inaasahan ng Diyos sa pananalangin? Pero kung kami naman po ang inyong tatanungin, wala po kaming masasabi sa inyo kung hindi lamang ang napakahalagang pagkakilala namin kay Jesucristo sa kanyang ginagampanang dalawang papel. Sa papel na anak, siya po ang aming modelo na sinusundan. Siya ang nagsisilbi naming panganay na kapatid na aming ginagaya. At nalalaman po namin na sa kanyang papel na anak ay tinupad niya ang tunay na inaasahan ng Diyos sa pananalangin. Sa panahon po ng Panginoong Jesucristo, nakita niya itong mga taong sinasabi niyang nagsisidalangin na nakatayo sa mga sinagoga upang sila ay makita ng mga tao. Kaya ito po ay ibinigay niyang malaking babala. Sino po silang nakita ng Panginoong Jesucristo na nakatayo, na nananalangin para makita ng mga tao? Ang tinutukoy niya po dito ay ang mga iskriba at mga pariseo dahil ito ang sinabi niya sa kanila. Basahin po natin itong Mateo 23, versikulo 2. Mateo 23:2 na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseo sa luklukan ni Moises. Sa makatwid, ito ang mga taong kinikilala ng mga tao na malapit sa Diyos. Pero kung sila man ay kinikilala ng mga tao na malapit sila sa Diyos, narito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanila. Basahin naman po natin itong Mateo 23, versikulo 3. Mateo 23:3. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipautos ay gawin ninyo at ganapin. Datapot huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Ano po ang narinig nating sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa mga taong kinikilalang sila ay mga malalapit sa Diyos? Sabi niya, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Pero tungkol po dito sa ating narinig na salita ng Diyos, ang nakikita po namin ay ang salita ng Diyos ay buhay. Dahil hindi po ito isang istorya lamang. Kaya ito po ay nakikita naming nangyayari sa ating panahon. Bakit po ipinag-utos ng Panginoong Jesucristo na hindi dapat gayahin ang kanilang ginagawa? Dahil ito po pala ang nakita niya sa kanila. Atin namang basahin ang Mateo 23:4. Mateo 23:4. Oo, sila'y nagbibigkis ng mabibigat na pasan at may hirap na dalhin at pinapasan nila sa mga balikat ng mga tao, datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ang kanilang daliri. Ano po yung ginagawa nilang binibigkisan ang isang mabibigat na pasanin at ito ay mahirap dalhin na hindi naman ipinagawa ni Jesucristo at ng kanyang mga apostol sa kanilang kapanahunan. Kaya ito po ang mariing ipinahayag ni Pablo na nakita natin kay Jesucristo at sa kanyang mga alagad. Basahin po natin ang mga gawa 20 mula 33 hanggang 34. Gawa 20 mula 33 hanggang 34. Hindi ko inimbot ang pilak ni numan,
o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay naglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. At dahil po ang inaasahan ni Pablo, iyon ang dapat makita sa mga pinili ng Diyos. Kaya malakas ang kanyang loob na sabihin ito. Basahin po natin itong 2 Tesalonica 3:10. 2 Tesalonica 3:10. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din naman kumain. At pansinin po ninyo, itong mga taong pinapatungkulan ng Panginoong Hesukristo, dahil sila ay nagmamalaki pa sa kanilang posisyon at sa kanilang ginagawa. Atin pong basahin ang Mateo 23:5. Mateo 23:5. Datapot ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao, sapagkat nagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. Kung ang nakikita po namin na ang mga salita ng Diyos ay hindi lumilipas, kayo po ba nakikita ninyo na buhay nga ito sa ating panahon? Sapagkat narito pa ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Atin pong basahin ang Mateo 23 mula 6 hanggang 7. Mateo 23 mula 6 hanggang 7. At iniibig ng mga pangulong dako sa mga pigingan at mga pangulong luklukan sa mga sinagoga at pagpugayan ng mga pamilihan at sila'y tawaging mga tao, Rabi. Ano po ang narinig natin? Gustong-gusto nila na sila ay tawaging Rabi, na ang ibig sabihin ay tagapagturo. Nakita po ni Hesukristo noon, Rabi, subalit ang ibig sabihin po niyan sa atin ngayon ay tagapagturo o pastor. Kung kayo po ay nagkakaroon na ng unawa kung sino silang pinapatungkulan ng Panginoong Hesukristo, na kung ating tatanungin naman sila kung kaya ba nilang magpakumbaba sa harapan ng Diyos, wala po yata ang magsasabing hindi nila ito gagawin. Subalit, kaya nga nilang magpakababa sa harapan ng Panginoon para kanilang tanggapin itong ipinag-uutos ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang Mateo 23:8. Mateo 23:8. Datapot kayo huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At dito naman po sa susunod na bersikulong babasahin, na noon ay hindi ko masyadong pinapansin, dahil ang isa sa aking magulang, ang aking ama, ay dapat kong tawaging ama. Subalit, ang sinasabi pala dito ng Panginoon ay tungkol sa kanyang mga salita at tungkol sa Diyos. Wala mang sino mang tao na dapat tawaging ama. Basahin po natin ang Mateo 23:9. Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Ang mga salitang narinig po ninyo ay hindi lamang basta sinabi namin, kundi aming binasa sa banal na aklat. Maliwanag po itong nakatala sa banal na aklat at binabasa naman nila. Bakit hindi po nila nakita? Hindi po ba pumapasok sa inyong kaisipan ngayon ang tungkol sa lalaking pagkasilang ay bulag sa 1 Kapitulo 9, na sa inaakala ko po noon siya ay literal na bulag. Pero sa mga nakaraan nating pag-aaral, ipinahayag ng Panginoong Hesukristo na ang kanyang pagkabulag ay hindi niya nakilala ang Panginoong Hesukristo, bagamat ang taong ito ay hindi bulag sa nakikita ng mga tao.
Pero dahil hindi niya nakikilala ang Panginoon, siya ay bulag. At dahil ang Panginoong Jesucristo ang siyang salita at ang katotohanan, kaya ang hindi pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay ang hindi pagkaunawa sa kanyang salita at sa katotohanan. Bakit ito pong mga taong ito na paulit-ulit naman nilang binabasa yung binanggit po natin sa Mateo 23 mula 8 hanggang 9, at ang katunayan ay memoryado pa nila ito. Hindi na nila ito kailangang basahin pa dahil nalalaman na po nila. Bakit hindi po nila ito maunawaan at hindi makita ang pakahulugan dito ng Panginoon? Dahil ito ang nakita ng Diyos sa kanila. Bagamat kanilang binabasa na maliwanag ang mga salita ng Diyos, nananatili silang bulag. Bakit po? Basahin natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 1:16-3. Ito po ang tunay na dahilan. 1:16-3. Ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakilala ang Ama ni Akman. At dahil hindi po nila nakilala ang Panginoon, sila ay hindi rin napagkalooban ng lakas para kanilang masunod. Itong babalang ibinigay ng Diyos sa Jeremias 17:5 at sa Kawikaan 3:5. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Jeremias 17:5, quote, "Sumpain ng tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao," unquote. Dahil ang tinutukoy po ng Panginoon dito ay ang tungkol sa Diyos at sa kanyang salita. At ganyan din dito po sa Kawikaan 3:5, quote, "Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, dapat ka lamang manalig sa Diyos," unquote. At dahil hindi nga nila nakilala ang Panginoong Jesucristo, ay hindi nila nakita itong malaking babala ng Panginoon na binasa naman natin sa Mateo 6, versikulo 5, na sila pala ang pinapatungkulan. Ano po ang ganti na kanilang tinanggap? Yung pong kapurihan mula sa mga tao na ibinibigay ng mga tao sa kanila at kanila namang tinanggap ito. At narito naman ang panalangin itinuro ng Panginoon para ang dalangin ng tao ay pakikinggan ng Diyos. Akin pong babasahing muli itong Mateo 6, versikulo 6, quote, "Datapwat ikaw, pagka ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka," unquote. Wala na naman po kaming masasabi tungkol dito kung hindi ang muling tingnan ang aming panganay na kapatid, ang aming modelo, ang Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak, kung paano naman niya ito tinupad. At tungkol po naman doon sa inangkin ng mga pinili ng Diyos, si Pablo na nagsalitang ang kanyang karunungan ay itinuro ni Jesucristo, kaya sinabing dapat manalangin ng walang patid. At gayon din si Haring David na walang hintong nagdarasal sa Diyos. Paano po natin nakita na ang Panginoong Jesucristo ay nanalangin din ng walang patid? Dahil siya ay natutulog, siya ay kumakain, siya ay nagtatrabaho, kailangan niyang huminto sa pananalangin. Paano niya ito tinupad? Ang nakita nating pananalangin ng Panginoong Jesucristo ay sa hardin ng Getsemani. Siya ay natulog sa bangka at siya ay nagtrabaho bilang karpintero. Gumagawa siya ng bahay. Pero ang kanyang pakay, ang pasayahin ang kanyang ama at nasiyahan naman ang kanyang ama.
Sa makatwid, sa mata ng kanyang ama, ay nanalangin siya ng walang patid. Dito po pinapatunayan ng Diyos ang kanyang ipinasulat kay Apostol Pablo sa 2 Korinto 3:6. Hindi sa titik, dahil ang titik ay pumapatay, kundi ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Sa makatwid, kapag itong iniutos ng Panginoon ay sinunod sa titik, ay wala pala yan sa Panginoon. At ito ay walang kabuluhan sa buhay na walang hanggan, kaya ang dulot nito ay kamatayan. Datapwat kung sa Espiritu na nagbibigay buhay naman, ito ang pakahulugan ng Diyos sa kanyang salita, ay makikita si Jesucristo sa kanyang papel na anak, ay lubos na naligayahan sa kanya ang kanyang ama. Ang sabi pa nga niya, ito ang minamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Sa makatwid, si Jesucristo sa kanyang papel na anak, siya pala ay nanalangin ng walang patid. Paano? Napakalinaw po sa amin ito. Utang na loob. Ang utang na loob namin sa Diyos, wala po itong kabayaran. Dapat po ito naming makita ng walang patid. Gaano po ba ang utang na loob namin sa Panginoon? Kahit po papano, tignan po ninyo itong isang halimbawa para maunawaan po ninyo kami. Kung kayo ay nasa hukay, malalim na hukay, hindi kayo pwedeng umakyat dahil napakadulas ng lupa. Wala kayong kapag-pag-asa para kayo ay maligtas. Na kung sakali ay mayroong isang kamay na iniabot sa inyo at kayo ay hinigot mula sa hukay at sa inyong pagkakaligtas, ano po ang inyong mararamdaman? Ito po ang kalagayan ng aming kaluluwa noon. Nasa hukay, nasa malalim na hukay. Wala po kaming kapag-pag-asa sa kaligtasan dahil mistula kaming itinulak nila sa isang hukay na hindi kami po pwedeng umahon sa aming sarili. Kaya ang ginawa po namin, kami ay tumawag sa Diyos. Humingi kami ng habag sa Kanya dahil siya lamang ang po pwedeng tumulong sa amin. At kami po ay nagtaka. Mistulang iniabot niya ang kanyang kamay. At kami ay hinila mula sa hukay. Kami ay kanyang iniligtas. Ang tinutukoy po natin dito ay ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya ito po ay isang malaking utang na loob namin sa Diyos na kailangang makita namin na walang patid. At ito po ay wala kaming po pwedeng iganti sa Kanya kung hindi lamang ang pasayahin at paligayahin ang Panginoon kung papano ang ginawa ni Jesucristo sa Kanyang papel na anak, sapagkat siya po ang aming modelo, siya ang aming panganay na kapatid. Bilang nakababatang kapatid niya, ang Kanyang inaasahan ay gayahin namin ang Kanyang ginawa. Kaya ano po ang ganti ng Diyos sa amin? Sapagkat ito ang panalangin itinuro ng Panginoong Jesucristo. Dahil nalalaman niya kung ano ang ipinagkakaloob ng kanyang ama, na siya pong aming sinunod na panalangin. Hindi po yung material na bagay, hindi po yung pakinabang ng katawan, kung hindi ang para sa kaligtasan ng kaluluwa, na anumang oras na hilingin namin sa Panginoon, ito po ay kanyang ipinagkakaloob. Kaya ano po ang maririnig ninyo sa amin? Kayo na po ang magpapatunay kung bakit kami po ay nagtatrabaho sa loob ng isang linggo, kung paano kayo nagtatrabaho. Kami po ay hindi pumasok kahit na isang beses sa mga seminaryo at sa mga Bible schools. Pero dito po sa ating programa sa radyo, pagdating namin, wala man po kaming nalalaman doon sa itinatanong.
Pero kami po ay nagtataka dahil kami po ay tinuruan ng Panginoong Hesukristo sa panalangin inaasahan niya. Bawat panalangin po namin ay ibinibigay ng Diyos, kaya ito po ay ibinabahagi namin sa inyo dito sa ating programa. Sapagkat ito ang makapangyarihan ng mga salita ng Diyos na Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. At ano naman po ang ganti ng Diyos sa aming panalangin? Ito po yung pangako niyang siksik, liglig, umaapaw na Kanyang ipinagkakaloob po sa amin. Atin pong basahin ang Lucas 6:38. Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay bibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukot na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Napakalayo po ang unawa ko noon na siyang ipinaliwanag naman ng aking mangangaral tungkol dito na ang tinutukoy ay ang material na bagay. Ito ang material na bagay na dapat ibigay sa Diyos at gagantihan ka ng Panginoon ng material na bagay din. Siksik, liglig, umaapaw. Pero nasaan po ngayon ang 2 Korinto 4:18? Bakit ito po ay hindi ko nakita noon? Quote, hindi ang nakikita ng mata. Dahil ang nakikita ng mata ay temporal, kundi ang hindi nakikita ng mata. Dahil ang hindi nakikita ng mata ay eternal. Unquote. Ano po ang ipinagkaloob ng Diyos sa amin? Ayon dito sa Lucas 6:38, ito po ang kaligayahang ipinagkaloob ng Panginoon na hindi po pwedeng bilhin ng pera o ng anumang material na bagay. At maliban po sa kaligayahang ipinagkaloob ng Diyos sa amin, binigyan din niya kami ng kapayapaan. Kapayapaang umaapaw. Kaya sa pamamagitan po nito, yung mga bagay na iniisip ng mga tao na hindi po pwedeng magawa ay nangyayari. Kaya ang maririnig sa kanila, imposible yan. Subalit nakikita po naming ito ay nagaganap. Ito po ay sa pamagitan ng utang na loob namin sa Diyos, na siya naman palang sinasabing pray without ceasing o manalangin ng walang patid. Pero kung mayroon naman pong magtatanong na kayo ba'y nananalangin pa sa pamamagitan ng pagsasalita? Ang sagot po namin, opo, nananalangin pa rin kami ng ganyan. Paano? Dahil po sa kaligayahan at sa kapayapaang ipinagkaloob ng Diyos sa amin, siksik, liglig, umaapaw, hindi po namin kayang hadlangan ang aming mga labi para hindi magsalita, magpasalamat sa Kanya. Malaking pasalamat na may halong luha, luha ng kaligayahan, dahil hindi po kami makapaniwala na kami ay kinakalingan ng Diyos, minamahal, pinapakain sa Kanyang mga salita, ipinagtatanggol kay Satanas. Ganyan po ipinapadama ng Diyos sa amin ang Kanyang malaking pag-ibig at nakikita po namin siya ay masaya para sa amin. Yun po pala ang ibinigay na paliwanag ng Panginoong Hesukristo doon sa utos niyang, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. At hindi lamang po sa paliwanag ito ibinigay ng Panginoon, kung hindi sa pamamagitan pa ng demonstrasyon para Kanyang maipadama
ang kanyang mainit na pagmamahal sa amin. At sa pamamagitan din po nito ay nagagawa naming manalangin ng walang patid. At para po lalo naming papurihan ng Diyos, pakinggan po natin ang patotoo ng kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay dating Iglesia ni Cristo. Dati rin po ako miyembro sa dating daan. Dati rin po miyembro ako sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kung ako po'y tatanungin ninyo ngayon kung sino ako, noon po ako Iglesia ni Cristo, sasabihin ko, ako Iglesia ni Cristo. Nang ako'y nasa dating daan, kung tatanungin din po ninyo ako kung sino ako ay nasa dating daan. Kung sa Katoliko, ako'y Katoliko. Subalit ngayon po, tanungin ninyo ako ngayon. Hindi ko na po sasabihin ng ganon. Ang sasabihin ko po sa inyo kung sino ako, ako'y tinawag ng Diyos. Meron akong mga kasama na nagkakaisa sa aming pananampalataya. Tinawag kami ng Panginoon Diyos. Isa-isa, dinala kami sa kanyang sambahayan. At doon po namin pinaliligayan Diyos. Sinasamba siya sa Espiritu at katotohanan. Wala po akong ibang damdamin ngayon. Kaya po ako nagpapatuto sa inyo upang ipakilala ko sa inyo kung gaano ang nararamdamang kasiyahan, kagalakan nang makilala ko ang tunay na Diyos. Siya pala po ang Diyos, nagkatawan tao sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Dalawang papel po ang pinapapil niya. Ang papel ng Ama at ang papel ng Anak. Kapag ka po ganito ang pagkakilala ninyo sa Kanya, nasa tunay po kayong pagkakilala at madadaman ninyo ang aking nadarama ngayon. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig sa radio station na ito. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Tuwing Lunes, alas 8 ng gabi. Tuwing Miyerkules, alas 8 rin ng gabi. 3 beses po sa loob ng isang linggo. Kaya makinig po kayo, huwag ninyong kakalimutan ang oras na sinabi ko sa inyo. Para ang nadarama ko ngayon na kasiyaan ay inyo ring madadama. Napakaligaya ang mararamdaman mo kung nakilala mo na ang tunay na Diyos. Yan na po ang tunay na kaligtasan. Makikita na po ng Diyos ang tunay na kababaan sa inyo. At kapag ka nakita ng Diyos ang tunay na kababaan, yan na po ang tunay na kaligtasan. Wala na po tayong alalahanin. Basta magpakababa lang tayo sa Panginoon Diyos. Pag nakita niya ang ganap na pagpapakababa, tuturuan niya po tayo, magpapakilala siya sa atin. Noong ako'y nasa sa mga sekta pa, pilit kong tinatanong kung sino ang banal na Espiritu. Sabi nila, ang Panginoon Diyos ay ang banal na Espiritu. Pero sino po ba ang banal na Espiritu? Para niyang nakilala ko po ang Diyos sa kanyang dalawang papel, papel ng Ama at saka papel ng Anak, doon ko po nakilala kung sino ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu pala po, wala pong iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo sa kanya pong papel na Ama. Kung paano po nangyari yan ng ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa banal na kasulatan, ang kanyang mga disipulo, sinabi niya, hindi ko kayo iiwanan, subalit babalikan ko kayo at mananatili ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan po ay pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ba niya natupad? Natupad po. Sa araw ng Pentecost, ang dumating ang banal na Espiritu. Hindi po ba ang Panginoong Jesucristo ang nangako sa mga apostol na siya'y darating siya, hindi niya iiwanan ng kanyang mga disipulo? Bakit po ang Espiritu Santo ang dumating? Sapagkat ang Espiritu Santo pala po, yan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na Espiritu. Kaya nga po, ngayon, hindi na po ako tinuturuan ng ninumang tao sapagkat nasa akin na po siya. Siya na po ang nagtuturo sa akin ngayon. Kaya kapag ka po, ito ang nalaman ninyo, kayo din po madadaman ninyo ang kasayaan na nadama ko ngayon. Hindi na po kailangan ng turuan ng ninumang tao, kung hindi ang magtuturo na po sa inyo ang tunay na Diyos sa kanyang manifestation, banal na Espiritu. Sapagkat nangako po ang Diyos nang siya gumawa ng testamento, siya ang maging mana ng kanyang mga lingkod. Kaya kung nakilala po natin siya, tayo ay kanyang mga lingkod. Siya po ang ating mamanahin. Titira na po sa atin ang banal na Espiritu. Kaya wala na po tayong alalahanin. Nasa atin na po ang kaligtasan ngayon.
nakita ko ang mga sektang pinanggalingan ko. Ang tinuturo pala ay ang salita lamang ng Diyos na katuruan ng tao. Dahil po yan ang tinuturo ng mga sekta, katuruan ng tao. Ang nakikinabang po, ang laman, ang katawan, hindi po ang kaluluwa ng tao. Pero ngayon po, dahil nasa akin na ang banal na Espiritu, kapag tinuturuan ako, ang nakikinabang po ngayon, ang aking kaluluwa, yan po ay patungo sa buhay na walang hanggan. Pagka pinupuntahan ko ang dati kong mga kasama sa sekta, sinasabi ko po sa kanila kung paano ko nakilala ang tunay na Diyos. Wala po silang masagot. Ang doktrina ng aking sinatanggap ngayon, sapagkat ang banal na Espiritu na nasa akin ay siyang nagtuturo sa akin, hindi po kayang malabanan ng aral ng mga ibang sekta. Ito po ay nangingimbabaw sapagkat ito po ang tinatawag na milagro ng Diyos. Tunay na milagrong galing sa Panginoon Diyos. Yun pala po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang kapangyarihan ng kanyang mga salita. Ang salitang Espiritu, tunay na nakikinabang ay ang kaluluwa natin para sa buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lang po. Umaasa po ako, gayaan po ninyo kung ano ang sinabi ko. Hanapin po ninyo ang tunay na Diyos. At yan po ay ituturo sa inyo kapag nakita ng Diyos ang tunay na kababaan na hinahanap ng Diyos sa inyo. Makikilala po ninyo kung sino ang tunay na Diyos. Doon po ninyo makikilala ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa inyong kaluluwa. Maraming salamat po. Samantala, kami po ay umaasa pa rin sa inyo na hindi ninyo nakakalimutan na i-record itong ating programa. Sa internet, patuloy po ninyong basahin ang mga articles natin. Narito po ang website, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yun, one word lamang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Nakita po namin kung paano ninyo kami iniligtas. Dahil noon ang aming kalagayan, kami ay nasa malalim na hukay. Hindi po namin kayang umahon mula doon. Wala na po kaming pag-asa para kami ay maligtas. Subalit, iniabot po ninyo ang inyong kamay at kami ay inyong hinila. At mula doon, nakita po namin ang inyong malaking biyaya. Kami po ay binigyan ninyo ng kaligayahan at kapayapang siksik-liglig umaapaw. At sa pamagitan po nito, nakita namin ang aming malaking utang na loob na dapat ay palagi naming tinitignan para yung pong ginawa ninyo sa amin. Sa aming buhay ay wala kaming pupwedeng hangarin kung hindi ang anumang bagay na makapagbibigay ligaya sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang pong sa muling paghahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Sana po makita pa rin ng Panginoon na handa pa rin tayong makinig sa kanyang mga paliwanag. At sana din po ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Jesucristo ang hilingin ng bawat isa. Amen.
Batong buhay ay dakilang manunubos, nasa kanyang tubig ng buhay ang Diyos. Batong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lubos. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon, mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sasanay pantubos. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lubos. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon, mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sasalay pantubos. Namatay siya sa krus, sasalay pantubos.